So patuloy pa rin sa ngayon ang paglabas ng mga solidong ebidensya ni Pablo Torre patungkol sa kinasasangkutan ni Kawhi Leonard na under the table payment sa LA Clippers. Sa isang impormasyon, itong si Kawhi Leonard ay mas piniling hindi maglaro. Nagkaroon daw ng injury kuno. Pero pagkatapos na siya ay mabayaran, naglaro na itong si Kawhi Leonard. Eto pa mga idol ang deal ni Kawhi Leonard sa aspiration na worth 1.75 million ay hindi pa nababayaran at sa mga sumunod na mga linggo ay nag-invest kaagad ang Clippers co-owner na si Dennis Wong ng nasa mahigit 2 million sa aspiration at sa sumunod na mga araw ay natanggap na ni Kawhi ang nasa 1.7 million na no-show endorsement niya. Ngayon, naglabas naman dito ng kanyang sariling opinyon at komento itong si Kome Adam Silver patungkol dyan. Ayon pa sa kanya, kung tutuusin, pwede naman daw magpataw kaagad ng punishment o parusa ang NBA sa LA Clippers sa kanilang owner, GM, agent o pwede rin sa player. Sapagkat mayroon nang nilabag ang LA Clippers sa kanilang rule sa kadahilan ng ngayon lang daw nalaman ni Kome Adam Silver ang deal sa pagitan ni Kawhi at ng aspiration, pero mahirapan pa silang makapagpataw ng parusa sapagkat wala pang opisyal na resulta ang investigasyon. Napakahalaga po kung anong gagawing aksyon dito ng liga sapagkat kung sila'y magiging soft lamang dito ay tiyak na marami ang gagaya sa ginawa ng Clippers at ni Kawhi. Samantala, delikado namang hindi pa makalaro itong si Anthony Davis sa opening night ng Dallas Mavericks. Sa ngayon kasi ay nagpapagaling pa itong si Anthony Davis sa kanyang ni-repair sa kanyang retina. Meron siyang operasyon sa kanyang mata mga idol at hindi pa ito humihilom. Ito'y pinapagaling pa ng Dallas Mavericks. Posibleng nga pong ma-miss ni Anthony Davis ang training camp. Magkakaroon po ito ng epekto kay Cooper Flagg sapagkat kung wala pang Anthony Davis ay tiyak na magkakaroon ng mas maraming trabaho itong si Cooper Flagg na maganda naman sa kanyang development. Kahit papano ay positibo naman ang mga fans ng Dallas Mavericks na soon ay kanilang matutunghayan na itong pagbabalik ni Anthony Davis. Sa kabilang banda naman ay labis mong nagpapasalamat at grateful itong si Stephen Curry sapagkat sa edad na 37 years old ay nasa prime pa rin siya. At ayon pa sa kanya, being able to extend your prime is a great blessing. Isang biyaya para sa kanya. Sa ngayon kasi ay papasok na siya sa kanyang ika-17 taon sa NBA. At sa puntong ito ay malakas pa rin naman siya. At heto pa ang ikinasaya at ikinagulat ng kanyang mga fans sapagkat ayon pa sa kanya, pipigain niya ng pipigain kung ano man ang kanyang mapipiga pa sa kanyang sarili hanggang ito'y maubos na. Kumbaga sa madaling salita ay kahit na sa anong edad na may extend pa niya ang kanyang kagalingan ay gagawin niya. Ito'y hudyat na posibleng tumagal palalo si Stephen Curry sa NBA mga idol. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.